ang totoong self-improvement na pangkalahatan na papuntang langit ay boring. O mga kapatid, nakakabagot at maraming mga panahon na parang ayaw mo kasi hindi naman exciting. Lalo na sa ngayong panahon na talagang daming mga distractions sa social media, sa cellphone. High-tech na tayong lahat at palaging merong nag-aagaw sa ating mga atensyon. Pangkalahatang self-improvement papuntang langit kasi iiwas ka na nga doon sa mga bisyo at mga makamundong mga entertainment dito, diba? Kung talagang magseryoso ka na sa landas ng kabanalan na hindi ka na pupunta sa mga party, sa mga nightclub, hindi ka na makikipaglandian, hindi ka na magsusugal, hindi ka na gagawa ng mga bisyo na exciting nga para sa mga tao, yung yosi, yung droga, yung alak, at maraming mga makamundong gawain nga dito na kaugnay sa mga sinabi ko ng ganyan. Tapos bukod pa dyan, dahil ang pinag-uusapan nga natin ay self-improvement, ay nagbibigay tayo ng oras sa ating mga sarili na wala tayong ginagawa talaga para pumasok yung mga ideya at mga imahe, mga kaisipan nga na kailangan para sa ating sarili. Halimbawa sa meditation, di ba meron kang ilang oras, halimbawa 15 minutes, ang gagawin mo lang, nakaupo ka lang, nakapikit at wala kang ginagawa kundi huminga at tumingin sa kawalan ng isip mo. Di ba boring yon? So, ang sinasabi ko dito ay meron talagang proseso na ganyan na pagka-boring na kailangan nating harapin para malaman natin kung ano ang katotohanan, lalo na sa spiritual at tungkol sa sarili natin na mga kailangan natin ibahin or dagdagan, i-improve para totoo talaga yung self-improvement journey natin. So, hindi pwedeng exciting ang lahat ng bagay. Yung mga videos ko nga dito ay simple lang na ako ay nagsasalita sa harap ng camera, tapos may konti akong background dito. Pero ang gusto ko lang sabihin yung pinaka-saktong impormasyon. Wala akong masyadong maraming edit-edit na parang exciting tingnan. Kasi ang mga tao, minsan nga may pinapanood na mga video, kung hindi man kadalasan nga ay manonood lang ang mga tao ng video sa ngayong panahon dahil maraming nangyayaring ilaw, pangyayari at mga sound effects, visual effects. Lahat ng mga effects na ito ay nakaka-distract, tas hindi nga nila masyado matandaan kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit pinapanood nila or ano yung nakukuha nila mula doon sa content na yan. Kaya nga ako dito ay ginagawa ko ay simpleng pakikipag-usap sa mga tao. Medyo boring kumpara doon sa mga mas exciting na mga pelikula kasi ang gusto ko lang talaga ipaabot yung mga simpleng mensahe na halimbawa nga ngayon ay boring talaga ang self-improvement dahil meron kang mga pagdadaanan sa sarili mo na hindi ka kukuha ng content or ng distraction, hindi ka masyado manonood ng cellphone or ng TV or hindi kaya ng laptop mo or kahit anong mga device at mananatili ka lang mag-isa, magdarasal ka. Pati yun, di ba, ang pagdarasal kapag talagang ginawa natin na sa pinakasimpleng paraan, yung dasal nga, medyo boring lang din yan gawin, di ba? Nakaharap tayo sa altar tapos pare-pareho yung mga sinasabi natin kung may formulaic prayers tayo tsaka orasyon. Kumbaga, routine lang talaga yan na walang masyadong excitement. Pero kailangan natin gawin para ma-maintain yung self-improvement natin. Pati nga yung journaling, di ba? Meron tayong pagsusulat. Kailangan talaga ng focus, ng attention para magawa ang mga ito na may pagka-boring, lalo na kapag masyado tayong sanay sa mga social media or sa internet na ang daming mga exciting na nangyayari. Tututusin nga mga kapatid, yung self-improvement journey nga natin, pag mas lalong sineryoso natin, ay mas kaunti na ang malalaman natin tungkol sa mga ibang bagay at ibang tao na nangyayari sa mundo. Pero hindi nga nagagawa ito ng maraming tao dahil meron silang tinatawag na fear of missing out. Natatakot yung mga tao na maetsepwera sila na hindi nila malaman kung ano yung nangyayari sa labas o sa grupo or sa ibang bahagi ng mundo at kailangan nilang palaging ma-update sa kung anong nangyayari sa labas katulad ng mga chismis sa mga artista or di kaya doon sa mga grupo din nila na kinabibilangan. Kung seryoso talaga tayo dito sa pangkalahatang self-improvement nating papuntang langit ay dapat handa rin tayo iwanan yung pag-iisip sa mga ganyan at mag-focus talaga tayo sa ating mga sarili. Kung mag-focus tayo sa ating sarili kapatid, ay hindi natin masyado maiintindi yung mga ibang ginagawa ng mga tao na hindi naman konektado doon sa gusto nating gawin para sa ating sariling mga buhay. Itong self-improvement journey na ito
ay hindi siya madaling gawin, lalo na kapag gusto mo pa rin makiayon sa kung ano yung mga pamantayan or standards sa kung ano ang cool dito sa mundo ng tao. So meron na tayong self-improvement, di ba? Maganda yon na nagpapa-improve tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, physically, emotionally, mentally, spiritually, professionally, socially, and financially. Pero meron tayong dagdag na aspeto nga ng papuntang langit dito, kaya nagsiseryoso din tayo sa kabanalan. Kaya kung talagang seryosohin natin ang lahat ng aspeto na yan, ay magiging weird ang dating natin sa mga tao dahil boring yung ginagawa natin kumpara sa exciting na ginagawa dito sa mundo. Pero palagay ko may konti na rin pagbabago dito kahit papaano dun sa ilang mga tao na nakakaisip na rin doon sa mga sinasabi ko dito. Hindi talaga madaling gawin dahil marami kang haharapin nga katulad na magiging weird dahil iba yung ginagawa mo. Pero bukod pa nga doon ay yung pagiging boring na talagang haharapin mo yung sarili mo at marami kang mga panahon na hindi siya exciting tapos kailangan ay tuloy-tuloy mo gawin sa araw-araw. At hindi lang ito tungkol sa pagpapanood dun sa mga videos ko, kundi sa pagmismong apply ng mga tinuturo ko sa'yo sa sarili mong buhay. Harapin mo yung boredom or yung pagkabagot na mga dahan-dahan lang na pag-usad sa mga ginagawa nating proseso para mag-improve sa ating lahat ng aspeto sa ating mga buhay. Huwag natin asahan na magiging exciting yung journey natin. Itong channel ko nga na ito ay nakatulong din sa akin para hindi maging boring yung self-improvement journey ko. Kaya nga ay nag-share ako ng mga content dito tungkol sa mga kaalaman at karanasan ko doon sa pangkalahatang self-improvement ko papuntang langit para makatulong din sa kapwa kong mga tao na seryoso, katulad mo halimbawa, na gusto mo talagang mag-improve, na willing ka nga na harapin yung mga pagka-boring, tas medyo weird kasi iba ang ginagawa mo. Pero alam mo, yung pagka-weird, pwede naman na hindi mo masyado rin maramdaman yun kapag sikreto mo lang din gagawin. Kaya lang, ang magiging disadvantage kapag sikreto mo lang gagawin ay hindi ka makaka-share nga ng mga content at makikilala sa kung ano ba talaga yung mga pinanindigan mo sa buhay mo. Ako kasi ay sanay na ako sa ganyan mula sa bata pa ako. Ay na-weirdhan ang mga tao sa akin dahil kakaiba talaga ang mga karanasan ko. Dahil sa third eye ko na nagbukas nung mga 9 or 10 years old ako na marami akong nakikita na hindi man nakikita ng ibang tao. Pero wala naman akong sira ng ulo na parang gusto kong manakit ng tao or sarili ko. Hindi ko lang talaga maintindihan yung mga nakikita ko at wala rin makapaliwanag sa akin. Tapos isa pa, wala namang history ng ganon yung pamilya ko. At normal naman ako kapag hindi ako magsalita. Pero yun, kapag sinabi ko na kung ano yung mga nararanasan ko at naiisip ko, yun, mga tao parang medyo nangingilag na, parang gumagano yung mata. Boring nga ang self-improvement journey mga kapatid kasi marami kang isasakripisyo, lalo na kapag papuntang langit. Pero ang masasabi ko ay ang mga epekto nito sa akin ay ang fulfillment at ang kagandahan ng kinabukasan na nakikita ko para sa sarili ko. Masarap din yung pakiramdam, mapayapa ako dahil sa mga ginagawa ko na alam kong nakakatulong sa akin at hindi ako nakakasakit sa ibang tao. Ginagawa ko kung ano ang landas ng kabanalan ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya yun yung benepisyo kahit man may boring na proseso na kailangan pa ulit-ulit gawin at i-maintain. Halimbawa, yung exercise, yung meditation, yung journaling, yung pagbabasa ng mga libro na nakakatulong na hindi man necessarily tungkol sa spiritual, pero tungkol din sa mga iba-ibang aspeto nga na kung paano mag-improve sa mga hindi ko pa alam na bagay. Pero kung tungkol naman sa spiritual na kaalaman ang pag-uusapan, ay dumidirekta talaga ako sa mga puting engkanto, sa mga anghel at sa Panginoon. Gaya na sinasabi ko sa inyo ay dapat mag-focus nga tayo sa sarili nating karanasan, lalo na sa spiritual. Or kung makabasa man nga tayo sa iba-ibang mga libro tungkol sa iba't ibang klase ng kaalaman, sa iba-ibang larangan sa buhay, ay dapat meron tayong pamantayan sa sarili nating karanasan. Gagawin natin ay ibabase natin kung ano nga ba yung sarili nating karanasan sa kung ano yung binabasa natin. Hindi lang tayo basta-basta maniniwala. Hindi ako against sa pagbabasa ng mga libro, mga kapatid, pero yun nga, tungkol sa spiritual, ay kung magbabasa lang tayo tapos wala tayong basihan sa sarili nating karanasan, ay wala rin kwenta yung binabasa natin. Pero kung ang kaalaman ay tungkol sa mga bagay dito, halimbawa sa mundo, at gusto nating mai-apply agad,
maganda ay ma-try natin yung mga kaalaman na yun. Halimbawa, tungkol sa pagluluto, meron tayong nabasa na libro, tapos ginawa din natin yun. Edi, na-apply natin yung kaalaman na yun. So, sa spiritual kasi, ang naging problema sa mga tao ay nagbabasa ang mga tao ng mga sagradong scriptures or banal na kasulatan, tapos hindi naman nila alam kung totoo talaga o hindi. Tapos wala din silang karanasan doon sa mga binabasa nilang yon. Ganon din naman sa mga kwento tungkol sa buhay ng mga tao dito sa mundo, ay wala tayong kasiguruhan kung ganyan talaga ba ang nangyari sa lahat ng detalye, pero meron tayong mapupulot na mga lesson kahit papaano sa mga yan. So kailangan lang talaga tayo maging maingat sa ating mga pagbabasa. Yung pagbabasa nga ng mga libro ay mas boring gawin kaysa yung manood ka nga lang ng video. Pero ang masasabi ko, yung pagbabasa dahil nga sa kabagalan niya, tapos nag-focus ka lang sa salita at nag-focus ka sa sarili mong imagination sa kung ano yung mga ibig sabihin ng mga salita, ay mas sasagap mo yung impormasyon na yon kesa na puro video lang, sobrang exciting na maraming visual and sound effects. Hindi mo na alam kung ano yung mga nangyayari. Kaya nga yung mas boring, halimbawa ng mga podcast or mga lecture tungkol sa ganito, ay ang maganda para ma-practice din yung focus natin sa mga bagay na kailangan nating matutunan. Ang simpleng pakikipag-usap nga sa mga tao, mga kapatid, ay napakahirap ng gawin sa ngayong panahon dahil ang nakasanayan ng mga tao ay sobrang short ng attention span na pabago-bago yung kailangan panoorin na nasa social media para lang maging excited yung isip. Lalo na yung mga tao na palaging nanonood ng TikTok or YouTube Shorts, mga Reels sa Facebook na sobrang ikli na, tapos skip na naman. So, nasasanay tuloy yung mga tao na yung attention span ay napaka-ikli. Pero ang maire-recommenda ko nga ay ang pakinig at pagpanood sa mga long form na content para talagang ma-focus mo yung sarili mo doon sa topic na pinag-uusapan, o di kaya mga libro na mahaba na nakafocus talaga doon sa topic na pinag-uusapan para talagang masip-sip ng isipan mo ang lahat ng mga impormasyon tungkol doon sa topic na yan. At ganoon nga din, kapatid, yung meditation sa pinaka-kaibuturan niya is yung pag-focus mo sa isang bagay lang at a time. So ano ba, sa third eye meditation ay nakafocus ka sa third eye mo. Tapos yung breath meditation naman, nakafocus ka sa hininga mo. So meron ka lang ifino-focus na isang bagay at natural yung isip na madidistract ka. Kasi yun yung pagkalikot ng isip, tapos yun yung nakakaramdam ka na ng parang kate ng boredom. Okay? So, kapag nangyayari yun, halimbawa, nagpo-focus ka doon sa paghinga mo, tapos mamaya parang may maisip ka, naku, nabayaran ko na ba yung bill sa tubig? Tapos pag naisip mo yon, dahil nag-time ka na ng meditation, nagagawin mo to ng 15 minutes, balik ka lang ulit sa hininga mo. Okay lang na nakaisip ka na gano'n kasi yan talaga yung nature ng isipan. So balik ka lang sa hininga mo ulit. Tapos may maiisip ka na naman mamaya, naku, napatay ko ba yung kalan? So parang mangyayari nun, nabadistract ka, babalik ka lang ulit sa hininga mo, balik ka lang ng balik sa hininga mo kahit ano man yung mga isip mo. Tapos may naramdaman ka sa likod mo, teka, medyo masakit yung likod ko Pero balikan mo lang din yung hininga mo pagkatapos nun. So pwede mo rin i-apply ito doon sa pag-focus nga doon sa third eye mo, na kapag meron kang mga naririnig or naiisip na nakakadistract sa'yo, balik ka lang ng balik doon sa pag-meditate mo sa third eye mo. So meditation ay ang pag-focus sa isang bagay or one thing at a time. Kung na-distract ka doon sa pag-focus mo doon sa isang bagay na yon, ay huwag kang mag-alala at huwag kang magalit sa sarili mo. Balik ka lang doon sa pinag-focusan mo. At yung oras na nilaan mo para doon sa pag-meditate mo, tapusin mo lang yan. Tapos makikita mo yung kalikasan ng isip mo na talagang magiging bored siya at maghahanap siya ng kalingawan niya para ma-stimulate yung isip. So, ang sinasabi ko dito, para makagawa nga tayo sa self-improvement natin, ay kailangan natin matuto mag-focus doon sa ginagawa natin, sa mga habits na gusto nating i-develop sa sarili natin. So, natural na di-distract tayo dahil ganyan talaga yung isip natin. Ang papel natin ngayon ay kailangan natin matutunan kung paano disiplinahin yung mga isip natin, kasi kung hindi natin gagawin yan, ay hindi tayo makaka-improve sa ating mga sarili. So, kailangan natin talaga tandaan yan, na ganyan talagang isip, kalat siya. So, disiplinahin natin siya, na focus lang, pabalik siya doon sa kung saan man tayo gusto mag-focus, hanggang sa magawa nga natin kung ano ang gusto nating gawin. So, yung boredom, natural na mangyayari yan sa ating mga isip, na maglalagalag siya, maglalaag siya, maglalayag siya. Natural na nangyayari yung boredom sa ating isip na naghahanap siya ng
bagay na makaka-stimulate or makakaparang pagpasaya sa kanya. Maghanap siya ng mapaglilibangan niya na ibang bagay. Gusto niya na palaging nagbabago ang mga bagay. Pero tayo, ang kailangan natin gawin nga ay disiplinahin natin ang sarili natin na okay, sige, gagawin natin yung parehong routine na napagdesisyonan natin. Kasi yan yung gumagana tapos nagbibigay sa atin ng resulta at dahan-dahan mag-i-improve tayo sa kung ano man yung mga ginagawa natin sa ating mga buhay. Tapos titisin din natin yung hindi tayo naghahanap ng mga parang exciting dito kasi kasama na nga yan sa boredom na kailangan natin makasanayan para tuloy-tuloy tayo sa ating pag-improve. Hindi natin pagbibigyan yung pangangati natin halimbawa sa mga bagay na palagi tayong magsuscroll lang sa social media tas wala na tayong nagawang kapaki-pakinabang na bagay dito sa mundo ng tao ayon sa kung ano yung mga goals natin sa pag-self-improve. Ang goal natin halimbawa sa physical ay gusto natin bumaba yung timbang natin at makita yung abs natin. Pero kapag palagi tayong nadidistract, iniiba-iba natin yung workout natin tapos hindi natin ginagawa yung isang workout na gumagana na para sa atin dahil gusto natin ng iba naman. Pero kailangan natin huwag ma-distract sa ganyan tapos ituloy natin yung workout na yun kasi gumagana na nga at kailangan lang natin ipatuloy. Tapos sa emotional naman, para makontrol natin yung emotions natin ay kailangan natin i-journal tapos yung matuto tayong maghinga. Pero kapag naboboring ka na parang ay ano ba ito yung ginagawa ko, nakaupo lang ako dito tapos bored ako, gusto ko may gawin na ibang bagay tapos na-distract ka, mag-social media ka na din, eh hindi mo tiniis yung boredom na pagkabagot nga na kailangan mong gawin para mas ma-proseso mo kung ano yung mga sarili mong damdamin at maging kontrolado yung mga damdamin mo sa sarili mo para matanggal yung anxiety mo or yung depression mo. Tapos yung mental naman ay alambawa ginagawa mo ay nag-chess ka for 10 minutes, 15 minutes para talaga mahasa yung isip mo. Mas boring yung chess halimbawa kaysa kapag maglalaro ka ng video games na mag-improve ka yung hand-eye coordination mo pero iba kasi yung pag-iisip na makikita mo in advance yung mga nangyayari doon sa laro ng chess kaysa doon sa mga ibang video games. Tapos syempre yung spiritual ay kailangan mo mag-journal dun sa mga panaginip mo. Tapos kapag aalalahanin mo naman yung mga panaginip mo, medyo boring lang din na nakahiga ka dyan. Tapos hinahantay mo ang sarili mo na makaalala doon sa mga panaginip mo. Kaysa, di ba, bumangon ka na tapos gawin mo na lang yung mga kailangan mo gawin sa isang araw. Tapos yung pag-aaral at yung paghasa talaga ng mga skills natin para sa ating profession, mas mahirap gawin yan, mas boring dahil yung mga technical knowledge ay kailangan talaga natin ng oras na pag-google. Minsan kasi hindi siya masyado exciting kaya mas okay yung distractions ng mga video games or hindi kaya ng social media kaysa doon sa mag-focus tayo doon sa paghahasa ng kung ano yung mga skills natin para sa ating profession. Para din naman sa social ay kailangan natin mas mag-focus halimbawa sa isang tao sa paano natin ma-improve yung skills natin na makikipag-usap, yung eye contact, tapos makinig talaga tayo sa mga tao kaysa yung ginagawa ng mga tao ngayon na minsan makipag-usap sa tao tapos magso-social media din habang nakikipag-usap sa tao. Parang hati na yung attention. So hindi siya nag-focus kasi parang naging boring na yung pag-focus talaga doon sa pakikipag-usap sa tao na kaharap mo. Yan ang napapansin ko din sa ilang mga tao. Tapos yung financial naman ay ang mga tao mas exciting na gumawa sila ng mga mabilisang pamamaraan para kumita ng pera halimbawa sa pagsugal or sa pagloto o yung mga ibang mga high risk na investment na yung para nagiging scam na. Mas boring kasi yung dahan-dahan na makakuha ng pera doon sa mga negosyo. Tapos doon sa pag-iipon ng pera mula sa mga trabaho natin para ma-invest nga doon sa mga negosyo. Maraming bagay mga kapatid sa self-improvement na boring kasi matagal yung mga resulta. Hindi siya instant. Kailangan talaga natin mag-focus at makita natin na meron talagang mga panahon na parang walang nangyayari sa atin. Kaya kailangan talaga natin magtiis dyan sa tinatawag nga natin na boredom, dyan sa self-improvement journey natin. At dun sa pagtanggal nga sa lahat ng mga exciting masyado dito sa mundo ng tao para makafocus tayo sa kung ano talaga yung mga malaman at kailangan para sa ating paglago sa pangmatagalan at mahusay talaga na pangkalahatang paraan. Boring talaga ang pangkalahatang self-improvement papuntang langit mga kapatid. Kung titingnan mo kung gaano kabilis yung mga resulta, pero kapag matuto ka na magpasensya at ma-enjoy mo na din yung progress mo at yung mismong proseso, hindi na nga siya boring. Sa totoo lang ako ay medyo na boringan ako nung una, pero nung nasanay na ako at ilang taon na kasi talaga ako sa ganitong pag-improve sa sarili ko, ay naging enjoy na para sa akin, naging habit ko ang mga ito
At hindi ko na gusto ng ibang klaseng pamamaraan sa aking buhay dahil masaya na ako dito sa ginagawa ko sa buhay ko. Kaya nga binabahagi ko ang mga lessons na natututunan ko at sana ay may napulot din kayo kahit papaano dito mga kapatid. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan at kahit boring nga yung mga daily routines natin, ay kung nasanay na tayo ay magiging enjoy na talaga tayo mga kapatid. Lalo na kapag nakikita natin kung ano yung pag-improve sa ating mga sarili at ang magandang kinabukasan na naghihintay sa atin sa kabilang mundo. Lalo na dahil sa pagsunod nga natin sa landas ng kabanalan tapos nakakakita na kayo ng malinaw sa free third eye meditation na tinuturo ko. So patuloy tayo mga kapatid sa ating pagsikap sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Bagamat boring sa una at sa karamihan sa mga tao dito na gusto lang ng excitement, ay makikita rin natin at malalasap, may enjoy yung fulfillment pag nakita na natin yung progress sa ating pag-self-improvement papuntang langit sa lahat ng aspeto. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.